Matapos ang mga pangyayaring iyon, sila ay nakaalis na sa wakas sa pagkakakulong mula sa loob ng dungeon, at sila ay nakabalik na muli sa kanilang kampo. Ngayong tapos na ang kanilang ekspedisyon sa dungeon na ito, agad na nagbigay utos si Amira sa kanyang mga kasama na bilasan nilang ayusin ang kanilang mga gamit, dahil sa oras na matapos ang meeting ng mga commander sa bawat grupo, sila ay babalik na sa kanilang bawat teritoryo. Nakakahinga na ng maluwag si Amira matapos nilang makaalis sa dungeon, dahil kung hindi sa tulong ng Holy Kingdom, matatagalan pa sana ang kanilang pagtakas. Ngunit hindi niya naman inaasahan na ang puwersa na tutulong sa kanila para makaalis sa dungeon na iyon ay binubuo ng mga Swordsmasters. Alam ni Amira na ang mga kasama ni Julius sa oras na iyon ay hindi kabilang sa mga White Knights, kaya't iniisip ni Amira kung sila ba ay kabilang sa isang sekretong grupo na ginawa ng Holy Kingdom. Ang isa pang haka-haka ni Amira, ang katotohanan na dumating sila mismo sa lokasyon na kung saan may isang demon ay hindi lang isang simpleng nagkataon lamang. Samantala, sa loob ng isang silid kung saan nagpupulong-pulong ang mga commanders ng bawat grupo, ipinaliwanag ni Julius sa kanila na hindi sila mabibigyan ng pabuya sa paglusob ng dungeon, gayunpaman, bilang taong namamahala, handa naman magbigay si Julius ng kompensasyon sa kanila. Ngunit bago niya ito ibigay, mayroong isang kondisyon si Julius na kinakailangan nilang gawin. At yon ay hindi nila dapat ipagsabi kung kani-kanino ang mga bagay na nangyari sa loob ng dungeon na kanilang pinasukan, lalong-lalo na ang tungkol sa clown demon na kanilang nakita. Nang marinig ito ni Perry, iniisip niya na mukhang nag-aalala sina Julius na magsasanhi ng panik ang impormasyong ito sa sangkatauhan pagkumalat, hindi man niya alam kung ilang kompensasyon ang ibibigay sa kanilang ngunit, hindi naman ito tatanggihan ni Perry. Dahil sa sandaling ito, mas importante para kay Perry na malaman kung ano ang totoong nangyayari, dahil habang pinagmamasdan niya ang mga kasama ni Julius. Karamihan sa kanila ay kanyang namumukhaan, dahil ang mga taong ito ay mga paladin na nasabing namatay na at ilang taon na ang nakalilipas. Kaya't hindi mapigilan ni Perry na magtaka, kung ano na lang kaya ang binabalak ng Holy Kingdom na gawin matapos tipunin ang mga taong ito. Makalipas ang isang linggo, gusto namang mapag-isa ni Irene dahil sa mga nakaraang nangyari sa loob ng dungeon kung saan nakita nila ang clown demon. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang ginawa ni Ignet matapos subukan ng clown demon na patayin sila sa pamamagitan ng pagsakripisyo nito ng kanyang buhay. Para bang hindi mawala sa isipan ni Irene ang napakalakas na imahe ni Ignet na tumayo sa kanilang harapan ng walang bahid ng hesitasyon, kahit na ang maaaring kapalit nito ay ang kanyang buhay sa sandaling iyon. Kahit na determinado si Irene na paksain ang bawat demon na kanyang makikita, hindi niya akakali na sa mga oras na kinakailangan niya itong gawin, bigla-bigla na lamang siyang nanigas. Kaya't napagtanto ni Irene na malaki pa rin ang kanyang pagkukulang, at upang hindi na ito mangyari sa susunod, iniisip niya na kinakailangan niya pang magpursigi. Nang bigla namang dumating si Gerog, at sinabi kay Irene na dito lang niya pala siya mahahanap, at kung saan-saan pa siya nagpupunta. Matagal ng panahon simula nang huli silang nagkita kaya't gusto namang kamustahin ni Gerog si Irene. Alam niyang biglaan itong sasabihin niya ngunit, sinabi niya kay Irene na mayroong isang lugar na kinakailangan nilang puntahan. Dahil ang kanilang captain na si Ignet ay inirekomenda silang dalawa ni Ilya sa kanilang expedition force, laking pagtataka naman ni Irene na ito ay gagawin ni Ignet para sa kanila, at isa pa hindi niya din maintindihan kung anong puwersa ba ang tinutukoy ni Gerog. Sinabi ni Gerog na mayroong malaking posibilidad na mayroon pang ibang mga demon na nagtatago sa buong kontinente, kaya't sa madaling panahon, bubuo sila ng isang puwersa para talunin ang mga ito. At isa pa, base sa investigasyon ng Holy Kingdom, mayroon ding mataas na posibilidad na ang clown demon na kanilang nakita sa dungeon ay buhay pa rin hanggang ngayon. Nang marinig ni Irene ang balitang ito, para bang siya ay nabagsakan ng langit at hindi maipinta ang kanyang mukha sa sobrang gulat, akala niya dito na nagtatapos ang paghihiganti ni Karen ngunit, hindi pa pala ito nagtatapos. Nang dahil sa balitang iyon, pumayag sina Irene at Ilyas sa pagtawag sa kanila kung nasaan ang mga kasama ni Julius. Tinanong ni Julius si Ignet kung ang dalawang iyon ba ay ang kanyang mga nirekomenda. Sinabi naman ni Ignet na oo at ipinakilala si Irene na galing sa Hale Kingdom at si Ilya naman ay galing sa Adan Kingdom. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Ilya na inirekomenda silang dalawa ni Irene na sumali sa puwersang ito, kaya't hindi niya maintindihan kung ano ang rason ni Ignet. Dahil nitong mga nakaraang linggo, ni isang beses,
hindi pa tumitingin sa kanyang direksyon si Ignet. Ngunit ang kanilang pagsali sa puwersang ito ay hindi ganun magiging madali, dahil ang isa sa mga miyembro ng puwersang ito ay tutol sa pagsali nila Irene. Sinabi niya na nagtitiwala siya sa desisyon ni Ignet ngunit, sa tingin niya kinakailangan pa nila Irene at Ilya ng karagdagang pagpapatunay na sila ay nabibilang dito. Kaya't kumilos ang lalaking tutol sa kanilang pagsali, at sinabihan sina Irene na sumunod sa kanya para magkaalaman na kung silang dalawa nga ba ay pasado. Ang unang susubukan ng lalaking iyon ay si Irene, ngunit bago sila magsimula. Tinanong ng lalaki si Irene kung mayroon ba siyang mga katanungan para sa kanya. Habang naghahanda si Irene para sa kanilang gagawing laban, tinanong ni Irene kung maaari niya bang malaman ang pangalan ng lalaki sa kanyang harapan. Nagpakilala naman ang lalaki at sinabi na ang kanyang pangalan ay Quincy. Ito ay kanyang ibinunyag kay Irene dahil sa tingin niya, marunong si Irene na itikom ang kanyang bibig, kaya't sinabihan niya siyang huwag niya itong ipagsasabi sa iba. Nang marinig ni Ilya ang totoong pagkakakilanlan ng lalaki, siya ay nagulat dahil ang taong iyon ay walang iba kundi ang dating captain ng mga Red Knights. Base sa narinig ni Ilya, si Quincy ay namatay na at 10 taon na ang nakakalipas kaya't laking pagtataka niya kung paanong nasa harap niya ang taong iyon. Kung iisiping mabuti ni Ilya, lahat ng mga miyembro ng puwersang ito ay mukhang matatanda, kaya't iniisip ni Ilya kung ang mga taong ito ba ay mga paladin na sinabi ng matagal nang namatay. Bago magsimula, sinabi ni Quincy kay Irene na ibinibigay niya ang unang pag-atake, at maaari na siyang magsimula kapag handa na siya. Hindi naman tinanggihan ni Irene ang alok na ito at nagpasalamat siya kay Quincy. Agad namang naghanda si Irene sa kanyang gagawin na pag-atake at inilabas niya ang kanyang aura sword. Sa sandaling makita ito ng mga matatanda, agad nila siyang pinuri sa napakakahanga-hanga nitong aura sword, lalo na at napakabata pa lamang ni Irene. Gayunpaman, ang aura sword ay hindi sapat para mapabilang sa kanilang puwersa ng ganun lang kadali. Kaya't upang mapatunayan ni Irene ang kanyang sarili sa mga taong nandito, kinakailangan niyang magpakita ng kakayahan na lagpas pa sa aura sword. Sa sandaling ito, imbes na aura sword lamang ang ipakita ni Irene, binabalak niya itong haluan ng kanyang natutunan sa Drukali, at iyon ay ang 5-element divine technique. Agad niyang masasabi na ang lahat ng paladin na nandito ay napaka-extraordinaryong mga tao, na hinding-hindi may kukumpara ang kanilang mga lakas sa kanya. At sa gitna ng mga naglalakasang mga tao na ito, nagagawa ni Ignet na tumayo sa kanilang grupo ng may buong kumpiyansa. Kaya naman ayaw ni Irene na mapag-iwanan, gusto niya ring tumayo sa kanilang tabi na mayroong parehas na antas. At balang araw, ipinapangako ni Irene sa kanyang sarili na darating din ang araw na kanyang matatalo si Ignet. Matapos ang matagal na preparasyon, ang aura sword ni Irene ay nagsimulang magliyab ng tuluyan niyang may sabay ang 5-element divine technique. Nang makita ito ni Ignet, siya ay nagulat, sigurado siya na ang kanyang nakikita ay ang pinagsama-samang teknik na aura sword, espada ng mga bayani at ang 5-element divine technique. Nang dahil sa bagong puwersa na nakamit ni Irene, tila ba nagliliyab na ang kanyang katawan at si Quincy na tutol sa kanilang pagsali ay namangha na rin sa ipinapakita ni Irene. Kaya't naisipan ni Quincy na kung gusto niyang sanggahin ang pag-atake ni Irene ng harap-harapan. Kinakailangan niya ding ibuhos ang buo niyang makakaya, pinaikot-ikot ni Quincy ang kanyang espada, at gamit ang swordsmanship niya, naghanda siya sa pagsalag ng pag-atake ni Irene. Ngunit bago pa man bitawan ni Irene ang kanyang pag-atake, bigla na lamang nagsalita si Julius at sinabihan silang tumigil na. Nagbigay siya ng utos na dito na nagtatapos ang kanilang mga laban, at maaari na nilang ibaba ang kanilang mga espada. Nagulat si Quincy nang kanyang marinig ito mismo sa kanilang commander, ngunit sinabi ni Julius sa kanya na nakakasiguro siyang naramdaman din ni Quincy ang kanyang naramdan, na kung sasalagin ni Quincy ng harap-harapan ang pag-atakeng iyon ni Irene, hindi niya may iwasang magtamo ng sugat kaya't ang laban na ito ay hindi na kinakailangan pang mangyari. Hindi naman nakalimutan ni Julius na puriin si Irene, at sinabi niyang nakakamangha ang kanyang espada. Hindi alam ni Irene kung paano niya tatanggapin ang papuling iyon ngunit laking pasasalamat niya dito. Sa mga mata ng ibang paladin, matagal ng panahon simula nang makakita sila ng ganitong klaseng talento, kaya't gusto nilang malaman kung silang dalawa ba ni Ilya ay pasado na. Ngunit sinabi ni Ignet na hindi pa dito nagtatapos ang proseso para mapatunayan na sila nga ba ay talagang nabibilang sa kanilang puwersa. Sa unang pagkakataon,
tumingin si Ignet sa direksyon ni Ilya, at sinabing kinakailangan ni Ilya na patunayan din ang kanyang sarili na nabibilang talaga siyang makasali sa kanila. Dahil galing si Ilya sa pamilyang Lindsay, hindi maiwasan ng mga paladin na abangan ang ipapakitang lakas na taglay ni Ilya. Iniisip nila na may magandang rason si Ignet kung bakit siya inirekomenda na sumali sa kanilang puwersa. Ipinaliwanag ni Ignet sa mga paladin na nagawa ni Ilyang hatiin ang kadiliman ng Clown Demon nang sila ay nasa dungeon, kaya't isa ito sa kanyang mga rason kung bakit niya inirekomenda si Ilya. Ngunit hindi lamang iyon, nagawa din niyang matutunan ang espada ng mga bayani na ang karamihan ay hindi magawa, ngunit imbes na masiyahan dahil kinikilala na siya ni Ignet, tila ba mas hinihiling ni Ilya na tumigil na si Ignet sa kanyang pagpupuri. Ngunit hindi pa dito nagtatapos si Ignet, sinabi niya din na ginagarantisado niya ang kredibilidad ni Ilya, na isa siyang mahusay na swordsman. Matapos marinig ang mga salitang ito galing mismo kay Ignet, naiwang nakatunganga si Ilya, na para bang nahihirapan siya na may lumabas na salita sa kanyang bunganga. Imbes na maglakad paarap, nagsimulang umatras si Ilya kahit na wala namang nasabi na masama si Ignet tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Bago pa man niya maintindihan ang kanyang sarili, bigla na lamang siyang tumakbo paalis at sinabing bigyan siya muna ng ilang segundo para mag-isip. Sinubukan namang tawagin ni Irene ang pangalan ni Ilya ngunit patuloy pa ring tumakbo si Ilya na para bang hindi niya narinig ang mga tinig ni Irene sa kanya na nag-aalala. Sa sandaling ito, pati si Ilya ay naguguluhan na din sa kanyang kilos, hindi niya malaman kung bakit siya tumatakas muli. At bakit ang pagkilala sa kanya ni Ignet sa sandaling iyon ay ikinagagalit niya. Akala ni Ilya magiging okay na din siya sa wakas, akala niya hinding-hindi na siya magpapaapekto sa ibang tao, ngunit heto siya, nagpapadala sa kanyang emosyon at hinahayaan na siya ay maapektuhan. Laking pagtataka ng mga paladins matapos tumakbo ni Ilya. Iniisip nila kung hindi ba naging komportable si Ilya sa kanilang tingin. Ngunit nang tignan nila kung si ano ang kanilang katabi, binawi nila ang kanilang iniisip, dahil baka ang rason ng pag-alis ni Ilya ay dahil kay Ignet nang dahil sa ginawa niya sa nakaraan. Hindi mapigil ang mag-alala ni Irene para kay Ilya, iniisip niya na mukhang nakakaapekto parent si Ignet sa kanya. Bago pa man nila problemahin ang ginawa ni Ilya, sinabi naman ni Julius na bumalik sila sa kanilang pinag-uusapan. Ayaw niyang magpaligoy-ligoy pa at gusto niyang diretsuhin si Irene. Sa kasamaang palad, sinabi niya kay Irene na silang dalawa ni Ilya ay hindi mapapayagan na makasali sa kanilang puwersa at ito mismo ang desisyon ni Julius. Naiwang natulala si Irene nang kanyang marinig ito, ngunit ipinaliwanag ni Julius sa kanya na namanghaman siya sa espada ni Irene, at nagpapakita siya ng isang magaling na talento. Gayunpaman, ang puwersa na ito ay hindi lamang sapat ang talento para makasali. Subalit dahil nandito na rin naman si Irene, handang pumayag si Julius na ibunyag sa kanya ang hindi nila sinasabi sa iba. At yun ay ang kanilang pagkakakilanlan, sinabi ni Julius na sila ay kilala bilang Purification Force, at ang lahat ng kasali dito ay mga taong formal na nagretiro o kaya naman opisyal na idinileklarang patay na. Kaya't ang organisasyon na ito ay kinakailangan nilang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan, at pasikretong gumalaw para gawin ang kanilang mga misyon. At ang kanilang misyon ay ang protektahan ang mundo mula sa mga demon, at protektahan ang sangkatauhan mula sa hindi magandang kagustuhan ng mga demon. Dahil kung ang mundo ay magkakaroon ng gulo matapos nitong malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa pagbabalik ng mga demon, ang dimensyon sa pagitan ng mga tao at mga demon ay muling magbubukas. Kaya naman upang mas maging mababa ang posibilidad na mangyari ang bagay na ito, minimithi ni Julius na ang bilang ng kanilang mga miyembro ay nasa pinakamababa, at kanilang pinipili lamang ang pinakamahusay sa mga pinakamahuhusay. Dagdag pa ni Quincy, kung kanilang papalawakan ang bilang ng kanilang mga miyembro, meron pa si Karakom na nasa Drukali, at iba pang mga magagaling na mga swordsman, kaya't isang lohikal lamang na desisyon ang pagsubok sa kanila na anyayahan sa kanilang grupo bago si Irene. Matapos marinig ni Irene ang impormasyong ito, wala siyang masabi pa dahil purong katotohanan lamang ito na mas madami pang mas malakas kumpara sa kanya. Ngunit imbes na sumuko, mas lalo pang nagliyab ang puso ni Irene. Kanyang tinanong si Julius kung patuloy siyang lalakas at kung darating ang araw na siya ay hinding-hindi na matatalo ng hindi magandang kagustuhan ng isang demon. Tinanong niya ng harap-harapan si Julius kung papayag ba silang tanggapin siya bilang miyembro ng kanilang puwersa. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Irene na kasagutan,
naglabas ng napakatinding aura si Julius at sinabing mali siya ng iniisip. Dahil ang layunin nila Julius ay pakse ng lahat ng mga demons, bago pa man maging sapat na ang lakas ni Irene para labanan ang mga demon. Sa sandaling iyon, alam ni Irene na hindi nagbibiro si Julius, dahil ang aura na nilabas niya ay hindi niya magawang labanan at wala siyang magawa kundi tiisin lang ito dahil sa sobrang lakas ng pressure. Matapos magpakawala ni Julius ng aura, ito naman ay kanyang tinanggal na, nang magawa niyang iparating ang kanyang punto kay Irene. Sinabi naman niya kay Irene na kung may kagustuhan parents siyang sumali sa kanilang puwersa matapos niyang marinig ang lahat ng ito, mayroong isang paraan para makasali. At yon ay ang hanapin si Kun, dahil kung magagawa ni Irene na kilalanin ang kanyang kakayahan, handa si Julius na ikonsidera na makasali si Irene sa kanilang puwersa. Sa kabilang banda naman, matapos umalis ni Ilya sa loob ng silid kung nasaan sina Irene, lumabas muna siya para mapag-isa at mag-isip-isip. Gamit ang kanyang espada, gusto niyang mag-ensayo para mawala sa kanyang isip ang mga nangyari kanina ngunit. Kahit na ano pa man ang kanyang gawin, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang pagsisisi, dahil katulad ng dati, muli na naman siyang tumakbo palayo kaysa harapin ito ng harap-harapan. Naramdaman ni Ilya na wala tag-alang pake-alam si Ignet sa kanya, kaya't sinabi ni Ilya sa kanyang sarili na huwag na rin niyang pagtuunan ng pansin si Ignet kung hindi din naman siya bibigyan ng karampot na atensyon. Kaya napagdesisyonan ni Ilya na ito na lang ang kanyang gawin at nagtagumpay naman siyang isagawa ito, ngunit matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Ignet tungkol sa kanya. Lalo na at ito ay patungkol kung paano nagtitiwala si Ignet sa kakayahan niya, at sinabi niya rin sa mga paladin na si Ilya ay may sapat ng kakayahan bilang isang ehemparyong swordsman. Hindi makapaniwala si Ilya na hahayaan niya ang isang pahayag ni Ignet na maapektuhan siya muli. Ang buong rason kung bakit siya nakatakas ng mabilis sa trial ng Diyos, at mahati ang kadiliman para marating ang Clown Demon. Ang lahat ng ito ay upang kilalanin siya ni Ignet, subalit, ngayong binigyan siya ng atensyon ni Ignet na kanyang hinahanap matapos niyang ipangako sa kanyang sarili na hindi na siya magpapaapekto pa. Hindi na niya malaman kung makakatakas pa ba siya sa emosyong ito, at kung kailan pa ba siya makakawala sa pagkakahawak sa kanya. Nang biglang may tumawag sa pangalan ni Ilya habang siya ay nasa gitna ng kanyang emosyonal na pagkalugmok. Nang makita niya ang mukha ng taong tumawag sa kanyang pangalan, nagsimulang umagos ang kanyang mga luha ng higit pa at hindi na niya nakayang labanan pa ang kanyang mga damdamin. Dahil ang taong tumawag sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang sariling ama, mayroon itong napakalungkot na mukha para sa kanyang anak dahil matagal na rin mula noong huli silang nagkita. Nakalimutan na ni Ilya ang kanyang pag-eensayo sa paggamit ng espada, at bigla-bigla na lamang bumagsak sa sahig ang kanyang espada. Agad-agad siyang nagmadali na lumapit sa kanyang ama upang yakapin siya, mahigpit niya siyang niyakap na para bang ayaw na niyang bumitaw. Nang mapinsan ng kanyang ama kung gaano na lamang kahigpit ang pagkakayakap ng kanyang anak sa kanya, ramdam niya kung gaano ang paghihirap na pinagdaanan ni Ilya, kaya't bilang ama, sinisigurado niya sa kanyang anak na magiging okay lang ang lahat. Nang madinig niya ang matatamis na salitang ito mula sa isang taong itinuturing na napaka-importante ni Ilya, mas lalo pang umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Samantala, sa lugar kung nasaan si Irene, naalala niya na ang pangalan na binabanggit ni Julius ay ang taong ikinwento sa kanya ni Cobharo, ang taong naging isang swordsmaster sa taon na 70. Ipinaliwanag ni Julius na mayroong mahigpit na pamantayan si Kun kaya't nakasisigurado siya na susuriin niya ng naaayon si Irene, at kung magtatagumpay man si Irene na kilalanin ni Kun ang kanyang kakayahan, ito ay magiging sapat na para makumbinsi ang lahat ng tao sa puwersang ito. Ito lang ang kanyang maipapayo kay Irene, at simula ngayon, nakadepende sa kanya kung ano ang kanyang magiging desisyon. Matapos itong maipaliwanag ni Julius kay Irene, tamang-tama naman at may taong dumating at sinabi na dito lang pala niya sila makikita. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang ama ni Ilya, at nagngangalang Joshua Lindsay. Nang marinig ni Irene ang pangalan ni Joshua kay Julius, agad niyang naisip na ang taong ito ay walang iba kundi ang ama ni Ilya. Matagal ng panahon ang nakakalipas simula nang magkita sina Julius at Joshua kaya't, gustong malaman ni Julius kung anong rason at bakit biglang napabisita si Joshua dito. Seryosong sinabi ni Joshua na mukhang nasangkot ang kanyang anak na si Ilya sa isang hindi maganda na pangyayari, madami siyang gustong tanungin tungkol dito ngunit, kinakailangan niya muna itong itabi.
Dahil para kay Joshua, gusto niya munang malaman kung magiging okay lang ba kay Julius kung kunin niya ng ilang sandali ang batang lalaki sa kanyang tabi. Dahil nasabi naman na ni Julius ang gusto niyang sabihin kay Irene, pumayag naman siya sa kagustuhan ni Joshua. Samantala, laking pagtataka naman ni Irene at bakit siya gustong makausap ng ama ni Ilya. Tinanong naman ni Joshua kung siya nga ba si Irene Parreira, at kung siya nga talaga ang tao na kanyang hinahanap. Gusto niyang sumama si Irene sa kanya, pumayag naman si Irene at alam niyang wala namang masama sa pagsama kay Joshua. Habang pinagmamasdan ng dalawa na paalis sa silid na ito, sinabi ni Julius na mukhang nalaman ni Joshua ang tungkol kay Ilya na lumaban sa isang malakas na demon. Nang marinig ito ni Quincy, iniisip niya na mukhang magiging komplikado na ang mga bagay-bagay. Ngunit nakakahinga naman ng maluwag si Julius, sinabi niya na mukhang magiging sapat na si Irene para ma-distract si Joshua sa ngayon. Laking pagtataka naman ni Quincy nang kanyang marinig ito at kung anong ibig sabihin ni Julius sa kanyang sinabi. Ang hindi alam ni Quincy, si Joshua ay mayroong malambot na puso para sa kanyang babaeng anak na si Ilya, at habang sinusundan ni Irene si Joshua. Tinanong naman ni Joshua kung alam ni Irene ang kanyang pagkakakilanlan, agad namang sumagot si Irene, at sinubukan niyang sabihin ang mga bagay na narinig niya kay Ilya tungkol sa kanyang ama. Ngunit bago pa man ito masabi ni Irene, bigla na namang nagsalita si Joshua at tinanong si Irene kung malapit ba siya sa kanyang anak na si Ilya. Ngunit nang masabi ni Irene na malapit sila ni Ilya sa isa't isa, bigla-bigla na lang nagalit si Joshua at pinagsisigawan si Irene. Base sa kanyang mga narinig, 4 silang naglalakbay, ngunit sa hindi niya malamang rason, silang dalawa na lang ni Irene ang magkasama na naglalakbay. Inakusahan niya si Irene kung ito ba ay kanyang plinanong gawin. Gulong-gulo pa rin ang isipan ni Irene sa mga nangyayari, hindi niya inaasya na ganito pala ang ama ni Ilya, at kung bakit niya siya pinagbibintangan sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Subalit ayaw pa ring tumigil ni Joshua. Muli na naman niyang inakusahan si Irene na sinasadya niya itong mangyari para akitin si Ilya at maging silang dalawa. Sinubukan ni Irene na magpaliwanag, sinabi niya na mali nang iniisip si Joshua at wala siyang binabalak na gawin ito sa kanyang anak. Ngunit mas lalo pang nagalit si Joshua, dahil ang dating nito sa kanya, para bang ipinapamuka ni Irene na hindi maganda ang kanyang anak. Sa sandaling ito, hindi na alam ni Irene kung saan siya lulugar. Dahil bawat sagot niya na may kinalaman kay Ilya, ang lahat ng ito ay mali sa pandinig ni Joshua. Sa sobrang galit ni Joshua, inilabas nito ang kanyang espada at sinabihan si Irene na ilabas din ang kanyang espada, dahil binabalak niyang maglaban sila. Hindi pa rin malaman ni Irene ang kanyang maling nagawa para gawin ito ni Joshua sa kanya, ngunit dahil sa lakas ng aura ni Joshua, walang nagawa si Irene kundi ilabas din ang kanyang espada kahit na ayaw niya itong gawin. Matapos ilabas ni Irene ang kanyang espada, agad-agad na sumugod si Joshua. Mabuti na lang at umabot sa tamang oras si Irene para masalag ito. Ipinagpilitan ni Joshua na ang pagpapanggap ni Irene na hindi niya alam ang kanyang pagkakamali ay mas nangangahulugan lamang na siya ay guilty sa kanyang masasamang balak kay Ilya. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.